Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay June 5, 2026, Biyernes, at ating ginugunita ang kapistahan ni San Bonifacio, isang obispo at martir. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 3, verses 10 to 17. Pinakamamahal, sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtsatsaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Iconio at Lystra. Ngunit sa lahat ng ito'y iniligtas ako ng Panginoon. At lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ang masasamay lalong magpapakasama, ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natututuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at tayo napapatuloy sa ating pagninilay mula sa sulat ni San Pablo kay Timoteo. Muli na si Timoteo ay hinirang na maging obispo at mamuno sa simbahan na sinisimulan doon sa lugar ng Efeso. At yung kanyang sulat ay laging naglalaman ng mga paalaala at pangaral sa kung paano siya dapat mamuno at kung ano ang dapat niyang tularan upang sa ganon siya rin ay matularan ng kanya pong mga inaalagaan at inaakay. Maganda po nung sana sinabi niya, nakita mo ang halimbawa. No? Nakita ni Timoteo ang naging buhay ni San Pablo. Tinihiling niya o inahangad niya na huwag siyang panghinaan ng loob, kundi mas maging matatag at kumapit sa pananampalataya. Na makita man niya na si San Pablo ay nahihirapan o dahil nga ito ay nakakulong, pero ganun pa man yung pagpapalakas ng loob ni San Pablo, no? Na bagamat sabi niya ang mga masasama ay mananatili pang mas magiging masama, yung manloloko ay manloloko din, pero ang mga sumusunod kay Kristo magdaranas ng pag-uusig, pero umasa sila na sila ay hindi kakalimutan ng Diyos. May gantimpala sa langit, no, na naghihintay. Kaya maganda rin, no, nasa ating buhay sa pang-araw-araw, pagamat marami tayong nakikita na mga taong maginhawa ang buhay sa panlabas, no, pero huwag natin tularan ang kanilang pamamaraan. Huwag tayong magagad ng kayamanan na galing naman sa nakaw, kayamanan na galing sa panloloko. Oo, pwedeng mainggit tayo pansamantala na maganda at maginhawa ang kanilang buhay. Pero tandaan niyo po, no, sila man ay walang kapayapaan at pawang kaguluhan. No? Parang araw-araw ang gulo-gulo ng buhay nila. Pero yun nga po, no, panghawakan natin lagi ang salita ng Diyos, ang kanyang mga aral, magpakatatag tayo. Sikapin natin mas maging mabuting tao, mabuhay sa tama, ayon sa mga turo ng ating Panginoong Hesus Kristo. At sama natin sa pagdarasal natin, no? Muli, ang kaguluhan
sa karanasan natin, no, na ngayon lang nagkaganito ang sistema sa Senado, sa mga politiko natin dahil sila mismo ay hindi sumusunod sa mga rules, sa mga batas, kung kaya maging ang buhay nila ay gulong-gulo na rin. Kaya kailangan lalo natin silang ipagdasal at nawa gabayan sila ng Banal na Espiritu nang sa ganun ay mas maging maliwanag ang kanilang isipan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.